All right. So, for today's vlog ay ito naman ang susunod na senatoriable ang ating pag-uusapan. Kasi the other day, ang pinag-usapan natin ay si Congressman Marcoleta. So ito naman, now, pag-uusapan natin si Senator Bongo na re-electionist. Bago yan, panoorin muna natin ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang mahigit 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 160. 15 laws na at isang matunog at pinaka hindi natin makakalimutan diyan ay yung malasakit centers. 15 laws iba syempre iba yung co-authored, iba yung sponsored at co-sponsored. So pag sinabing authored, ikaw yun ikaw yung nag-lead nung batas na yon. So 15 is good number, quite a number to have a successful filed bill enacted into law. Ayan, sige. 64 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sang sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulon North. Punta tayo ng West, sa Palawan. Napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito. May napansin kayo? Maalala ninyo nung 2022 election campaign, no? 'Di ba? Hindi, filing pala nung 2021 pa, bandang October. Maalala ninyo nag-file siya ng presidential. Maraming nagsabi na hilaw pa ganito, pero kung titignan niyo the way siya magsalita at the way niya pino-project yung kanyang sarili, he is more presidential kung i-compare natin sa current president ngayon. Makita ninyo yung pananalita niya very spontaneous. May binabasa man o wala. Kasi yung sinasabi niya galing dito galing sa puso. At syempre aakyat yan sa isip, no? Ang isip naman ang magtutulong na ilalabas niya yan. So ibig sabihin bukal talaga sa puso niya. Sabi nga niya ang kanyang bisyo ay magserbisyo. So pag ganun yung bisyo mo, pag may bisyo ka at ang bisyo may pagseserbisyo, adik ka doon, di ba? So makikita mo dito, no, napansin ko sa kanya,
Although naging parang aide siya ni PRRD since nung mayor pa si PRRD nung nasa Davao pa until to going to the national. Nakita natin lagi siya sa background, no? Parang background nitong si PRRD. But the moment he stepped into yung siya naman, they stepped into to a position in politics, agad-agad parang kumbaga fast learner siya na para siyang batikan ng politiko. I mean, not more on politiko. Pag sinabi kasing politiko, parang more negative public servant, parang batikan, matagal na siyang nagsaserbisyo. So, yun yung napansin ko. Kung pagko-compare natin, kung meron lang dalawang tayong choice na presidential, Bongo and Bongbong Marcos, I would say na he can be he can be projected internationally as yung parang proud na proud tayo, proudly presenting the President Bongo. Ito lang naman po ay parang going into parang imagination, parang beyond imagination na kung sana ito yung presidente. Although kasi syempre nung panahon na yun, 'di ba nag-file nga siya ng presidential bill. So kaya natin inaano ng comparison kasi otherwise kung hindi naman siya nag-file ng presidential bill, bakit natin siya i-compare? So yun ang isang napansin ko dito kay Senator Bongo. Go. Ito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po, at syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga pro-poor programs at ipagpapatuloy ko po ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. I think I met Senator Bongo for several times. Maybe 3 times dito sa Hong Kong. And for those meetings with Senator Bongo, syempre Filipino community, no. Makikita mo talaga sa kanya yung yung pagiging humble. Hindi siya yung tipong hindi siya mahirap lapitan at kausapin. Paglapitan mo yan, parang isang simpleng tao lang na talagang makikita din naman natin dyan nga sa Pilipinas makikibasketball Makikita mo kasi yung mararamdaman mo yung plastic na tao. Yung kunwari close lang sa'yo kasi alam mo yun, kasi kailangan niyang kumuha ng mga botante, parang ganun. Pero itong taong ito, I'm not don't think na kasi DDS tayo or kasi ito ay inendorso ni PRRD. Hindi I-explain pa natin kung bakit sa aking palagay itong si Bongo na ito maganda na magtuloy-tuloy sa Senado, no. So hindi ako nag-exaggerate kasi at saka hindi porke na-meet natin doon na tayo babase. I mean, part of paano natin himayin yung isang pagkatao ng isang tao is tingnan mo muna yung ugali. 'Di ba? Yung ugali, ba ito ay makita mong responsable, makita mo malinis na tao ito, maayos makipag-usap, okay, very simple and humble person, and those are the traits na nakita ko dito kay Senator Bongo. Yung hilahin mo siya, Senator, may ibubulong lang ako, siya palalapit sa'yo, yung alam na may initiative sa kanya na hindi siya yung tipong, hindi, senador ako ba't kita kakausapin? Meron siyang ganon, kaya hindi siya mahirap lapitan. And most importantly, nung panahon ni PRRD, ang dali niyang lapitan. I'm not talking about directly na lalapitan mo, no? Siyempre, may mga staff siya di ba? So you have to go through the staff.
Kasi kung ano yung kanilang head, no? Like ang head nila si Bongo, 'di ba? Down to the staff. Kung ano yung nakikita ng mga staff niya sa kanya, ganun din yung ano kumbaga mahahawa ka dun parang virus na mabait si Senator Bongo, madaling lapitan tapos kami ng mga staff niya magsusupla-suplada, hindi. Kaya makikita mo kung ano yung ugali ni Senator Bongo, ganun din yung ugali ng mga staff niya. And it's the same kay PRRD na kung ano yung pinoproject ni PRRD, down to the hanggang sa barangay kapitan, okay? From the executive secretary, spokesperson, lahat up to the general, PNP, lahat ng mga mayors, congressman, makikita mo na talagang it's a domino effect. Kung ano yung nakikita nila kay PRRD, yun din ang parang para siyang nakakahawa. So ganito din itong si Senator Bongo. Pati yung mga staff niya, syempre during that time yung Malasakit Center, every time na meron kang ilalapit na kakilala mo, kapamilya mo, o kahit sino, hindi ka mapapahiya, sa totoo lang. Hindi ka mapapahiya. In fact, doon nga sa Malasakit Center, yung napapalob sa batas kailangang public hospital, di ba? Pero yung mga ibang nailalapit natin, nasa private hospital. Pero natutulungan pa rin. Doon ka mabibilib Kasi pwede nilang labagin yung batas, pero yung paglabag doon, kasi sa batas nga, public lang ito private to, tinulungan pa rin nila. So pwede pa yung tipong nilabag nila yung batas, but on a positive note na nilabag yung batas, hindi sinunod yung batas na public, pero yung paglabag na yun, nakatulong ka. Yung parang ganun. I mean, kung if we take that into a positive side, ganun Marami talagang natulungan, especially itong Malasakit Center and the rest of the laws na enacted into law na authored by Senator Bongo. And for us to take note, of course, syempre sasabihin natin, hindi naman niya yan website naman niya yan Oo, website naman niya yan. O sige, sabihin na natin website naman niya yan. But pwede naman natin itong i-verify, di ba? So according dito sa kanyang website, marami siyang na-tackle na mga sector like sa health. Ayan, ito yung kanyang filed bills sa health, sa agriculture, ayan, food security, anti-illegal drugs and criminality, housing. Gaya ng sinabi niya, saan yung sports dito? May sports dito sabi, isang, ayan, ito, long-term sports development na ito. Ayan, syempre, gaya ng nasabi niya, isa sa pagpuksa sa drug addiction ay yung sports. 'Di ba? So dito sa health makikita mo kanyang mga filed bills. Ayan, marami-rami din. Dito sa agriculture, food and security, meron siyang isa na na-file. And ito. So you can go to his website and check itong mga and of course kung medyo duda tayo sa kanyang bills na ito, we can always verify naman sa Senate, sa Senate website. So, yun po ang natin. Salamat po. Maraming salamat po. Tanong from the media. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa po ng mikropono. Thank you. Ay, sorry. File ng certificate of candidacy, nagkaroon ba kayo ng tsansa na makausap ang dating Pangulo natin? At kung nakapag-usap po kayo, ano yung demolition job sa mga Duterte at sa mga kakampi niya? Kung ganun po yung situation, will you still seek endorsement from the former President at kay Vice President Sara Duterte? Alam nyo, isa lang po hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Bato yan. Isa lang, noon, before pa ako naging senador, at nung naging senador ako,
isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako, yung aking mga programa at ang aking legislative agenda, ito pong mga pro-poor programs, yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap, especially sa health, no? At sa ngayon po, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng malasakit centers. Grabe, Kakaroon po ng mahigit 6 na super health centers. 15 millions. Yung super health centers na yan, ngayon lang yan, ha? Bagong ano niya yan. Kumbaga tuloy-tuloy yung kanyang advocacy ba na pagtulong. Hindi siya tumitigil eh. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong Regional Specialty Center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong Regional Specialty Center, na palawakin pa yung serbisyo medical. Ang hirap po sa amin, buhay mula sa probinsya, na wala pong access sa medical, yung pagpapaopera sa puso, kidney transplant, lung, cancer. Mahirap po sa probinsya. Malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Ako, sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ngayon sa Pero alam nyo, yung last na punta niya dito, nito lang. Na tanong ko actually sa kanya yung about dyan sa malasakit centers. Kasi ngayon as sa administrasyon ngayon, pag nag-avail ka sa malasakit center, alam mo yung laging feedback, wala na raw pondo. Masaklap kasi naipasa batas na yan nung panahon ni Duterte. Pag naglapit ka sa malasakit center, nag-avail ka ng malasakit center, kahit sino ka. Sabi ko nga sa inyo, kahit nga naka-public, naka-private hospital yan, tutulungan pa rin Pero sa batas, public. Pero pag maglapit ka, kahit private yan, tutulungan yan. Pero sa panahon ngayon, public, wala. Ang sinasabi, ang feedback nila is wala ng pondo. Ngayon, pag bumaling ka naman sa PhilHealth, ang ibabawas nila, 3%. Yung ang liit, kung 100,000 ang bill mo, ang ibabawas nila 3,000. Ganon. Pero nung panahon ni PRRD, sa PhilHealth naman, kung 100,000 ang bill mo, ang ibabawas sa'yo 90,000. May 10,000 ka lang babayaran o kaya may 3,000 ka lang babayaran. Ganon ang pagkakaiba ngayon. So ngayon, ibig kong sabihin, ito, it goes with the leader always. No, it goes with the leader always. But other than that, kahit pa ganon, in the middle of Marcos administration, itong si Senator Bongo is still functioning regardless. Okay, non-political, hindi sumasali sa politics na yung mga ganyang hidwaan. Tanungin mo siya about sa tinanong ko nga, sabi ko, tinanong ko doon sa Malasakit Center. May naibulong siya about sa administrasyon. Kaya lang siyempre, alam nyo naman, di ba? But yung puso niya, yung pagtulong pa rin. Ngayon, to cut this story short, no? Kasi syempre, may mga nagsasabi, wala naman yan si Senator Bongo, wala naman yan si Bongo, wala naman ginawa yan, wala naman we are too quick to forget, no, na yung Malasakit Center pa nga lang 15 million na Filipinos ang natulungan so far. Hindi po biro yun. Yun po talaga ang tumatak sa Pilipino na contribution, malaking contribution ng isang senador. Senador po yun But let us not forget na ang estilo kasi nitong si Bongo, hindi siya yung hindi siya yung confronting na tao. Kahit tanungin mo yan about politics, hindi yan magsasalita. Tinanong nga sa kanya merong campaign against the Duterte o magpapasuporta ka pa rin ba kay Duterte na batigos na ganito ganyan. Alam mo, hindi kanya sasagutin in a way na hindi yung mga na yan, walang ganun
Kasi hindi siya confronting. Kasi nga, itong si Bongo na ito, addict to eh. Addict sa serbisyo. Kumbaga, ang point dito is nakafocus siya sa trabaho. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, 'di ba, medyo nabubuwisit tayo sa kanya dito sa mga Senate hearing na ito. Dahil hindi siya masyadong visible, hindi siya masyadong nagsasalita, parang gano'n. Kung magsalita lang, privilege speech na, alam mo yung parang generic na privilege speech. 'Di ba naano tayo do'n? Pero kung lalawakan mo isip mo at iisipin mo, yun lang ba ang pagiging batayan ng isang effective senator? Kasi kung pala yun lang pala ang batayan na kailangang maging tigasin ka sa Senate hearing, kailangang alam mo yung makipagbruskuhan ka dahil ito talagang ipagtanggol natin ang Duterte, yung parang gano'n. Yung parang gano'n at balewalay na lang yung serbisyo 'no, yung mga achievements when it comes to yung pagpapasabatas ng isang batas na kailangan ng sambayan ng Pilipino at yun na lang ang batayan natin and then wala na. Kawawa ang bansa natin kasi lumalabas na ang Senate pala kung yun yung batayan natin, bardagulan pala or pakikipagbruskuhan, kung sino yung matapang na humarap. Kung yun lang, kung yun lang ba ang criteria natin, then we are lost. Okay? Talo na tayo when it comes to yung para sa bayan, para sa Pilipinas. Kasi sabi nga kung doon tayo babase, isipin natin, walang kwenta si Bongo. Wala siyang kwenta. Talagang magagalit ka sa kanya at iisipin na hindi ko ito iboboto kasi walang nagawa ito nung yung budget deliberation ni VP Sara, wala. Kung doon lang tayo babase, talaga wala siyang kwenta. Kasi wala siyang ginawa, wala siyang sinabi. 'Di ba? Kumbaga sumuporta lang na, okay, ganito, but very standard, parang ganun. Pero kung iisipin ninyo, ilalayo natin, okay? Like for example, sa mga hearing nila Digamo, hearing nila Pastor Kibuloy, pero bumoto siya, di ba? Na hindi i-contempt or hindi ipa-aresto si Pastor Kibuloy, hindi nga lang siya masalita. Yun yung isipin natin na bumoto siya in favor of saving Pastor Kibuloy or even the Duterte, pero hindi siya masalita, hindi siya confronting na tao. But kung titignan natin, iset aside natin, ano ba talaga yung Senado? Ang Senado ba ay about hearing? Na kapag wala kang nagawa sa hearing, incompetent ka, weak ka, takot ka, duwag ka, hindi ka pwedeng maging senador, wala kang kwenta, parang ganon? Kasi kung yun ang batayan natin, then wag natin iboto itong si Bongo. Diba? If we are to take the bigger picture of being a senator, then we have to look at the other side, other angle, kung ano ba yung mga ingredients to become an effective senator. Kasi bawat senador dyan may kanya-kanyang may kanya-kanyang characteristics, may kanya-kanyang personalities, merong artista na tamad, patambling-tambling. May ganun Meron yung matapang. Ang tapang sa mga hearing na ganyan. Pero kung titignan mo yung background, wala namang naipasa batas na batas. Kasi lagi nila pag sa hearing in aid of legislation, pero pag titignan mo, ano ang na-legislate niyang batas? So for me, itong si Senator Bongo, bagamat hindi siya masyadong nakita natin na medyo dominant sa Senate hearing o sa mga hearing na yan, I could say na he can perform very, very well, okay, on different sectors, yung para sa sambayanan, pagdating doon sa proper function ng pagiging senador. Kasi for me, medyo naalibadbaran nga ako dyan sa mas maraming Senate hearing kesa doon sa pag-legislate ng batas na mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ito lang 19th Congress na ito, sa tingin ko, ang mas marami yung
Ay, pag may nakita, oh, Alice Go, oh, Senate hearing. Kibuloy, oh, Senate hearing. Oh, Teves, oh, Senate hearing. O Digamo, Senate hearing. Alam mo yung lagi na lang ganun yung cycle na pag may konting issue, Senate hearing. Okay? Sino pa ba yung mga walang kwentang na Senate hearing dyan? Kung ano-ano na lang eh. But to look at the history, kung ilan na bang batas ang naipasa batas, konti. Konti lang. Kasi mas busy sila. Like for example, nakailang Senate hearing na sila dyan kay Alice Guo. Nakailang hearing na rin sila dyan sa Quad Committee na yan. Parang, anong saysay, di ba? Where is the legislation that they say that they have aided that to have a legislation? Wala eh. So for me, looking at the dito kay Senator Bongo na ito, I would recommend that Senator Bongo would be still effective sa senador, and I do believe kasi nakita nyo naman yung Super Health Center. Okay? Tapos yung mga hindi siya tumitigil eh. Hindi siya tumitigil kay Duterte administration man o Marcos administration, hindi siya tumitigil. Nakikita natin lagi na pag may sunog, nandyan siya. Pag may pinupuntahan talaga yung mga lugar-lugar. Yun yung niya kasi addict ngayon eh. Addict sa pag consult, pag bisita sa mga tao-tao. So hindi lang siya legislator but also he can function as on field, laging nasa field na senador, 'di ba? Syempre sasabihin nila, lagi naman yan nanonood ng basketball. So what? Bika? Ibig mong sabihin, 'di ba nga pag ang si Marcos, pag nakita natin na nasa concert, sabi laging nasa concert, sabi natin. Pero yung mga bangag, yung mga tanga, yung mga bobo, sasabihin nila, ngayon kung nasa concert, deserve naman niya mag-enjoy, 'di ba? Ganun sila. So kung doon pala tayo babase kasi sabi ng mga bangag, deserve daw nilang magsaya, mag-party-party. Bakit hindi ba deserve din ni Bongo na manood ng basketball? Dahil yun yung isa din sa kanyang hobby, kumbaga, o passion, 'di ba? But anyhow, I mean, the most important dito is yung heart mo to serve yung ating kababayang Pilipino. That's the most important, the basic, fundamental, and foundation of being a senator. So for me, I will vote for Senator Bongo. Kayo po?